At ramdam natin, no, na nag-uumpisa na ang init ng politika sa ating bansa. Ang banggaan ng politika at ng batas. Dahil sa press conference ni Chavit Singson, talaga namang binanatan niya si BBM. Ngayon, tutukan natin yung mga naging pahayag ni Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, no, na idinao sa isang press conference, no, at ramdam natin, no, na nag-uumpisa na ang init ng politika sa ating bansa, ang banggaan ng politika at ng batas. Dahil sa press conference ni Chavit Singson, talaga namang binanatan niya si BBM. At sinasabi na ito ay isa sa mga mastermind or sangkot doon sa mga flood control scam. So ito ang tatalakayin natin ngayon tungkol doon sa kanyang mga sinabi at yung corresponding legal implications nito. At aralin natin, no? Dahil doon sa ginawa niya kanina sa press conference, lumalabas na parang whistleblower siya ang status niya. At tingnan natin ano ba yung magiging legal consequences nito. Sinabi ni Singson na ang korupsyon sa flood control sa Ilocos Norte ay tip of the iceberg lamang. So may legal implication yan bilang isang whistleblower, ang status niya. Sinusubukan ni Singson na gamitin ang katotohanan bilang depensa. Pero tandaan po natin, sa ilalim po ng cyber libel, ang pag-akusa sa isang tao ng krimen, gaya nung sinabi niya na involved sa corruption, ang presidente, ay ituturing yan na may malis o masamang intensyon kung hindi ito mapapatunayan sa korte. Kapag sinabi mo yan sa harapan ng maraming tao sa publiko, sangkot siya or mastermind siya sa mga krimen, no, ng pagnanakaw katulad ng flood control scam na yan. Ayan, may legal responsibilities siya dyan. Dapat talagang may ebidensya dyan, no, kung talagang sinasabi niyang merong pananagutan ng ating Pangulo. Ngayon, ang problema ito. Dahil sa press conference at social media ni pinadaan ito ni Chavit Singson at hindi sa loob ng isang opisyal na investigasyon. Gaya ng Senate hearing, yung Senate investigation. Ang masama nito, pag gano'n, hindi siya protektado ng tinatawag na absolute privilege communication. So yung mga inakusahan niya, maaari siyang balikan ng mga kasong kriminal. No? Re-res bakan siya ng mga taong idinatawag niya sa flood control mess or scam. Yun ang magiging problema niya. Pagkatapos yung pag-imbita niya sa mga kabataan na magmarcha patungo sa Malacanang at with the intention to destabilize and overthrow the present government, ay may malaki ding legal na implication yan. Kung matatandaan nyo, noong September 2025, nagutos na ang Malacanang sa Department of Justice na imbestigahan si Singson dahil sa paghimok niya sa mga estudyante at relihiyosong grupo na magsagawa ng revolusyon o yung tinatawag na revolusyon laban sa korupsyon. So dito ay may kulay yun ng inciting to sedition, and it will be aggravated by this situation kaninang umaga na kung saan ay may color of destabilization ng kanyang mga pangungusap, di ba? So ano ba yung sedition? So ayon po sa Article 142 ng Revised Penal Code, ang isang tao ay pwedeng makulong kung ang kanyang pananalita ay nag-uudyok sa mga tao na magalit sa gobyerno, magiganti sa mga opisyal ng gobyerno. At pag yan ginawa mo, yung mga bagay na yan, labas sa legal na paraan, gaya nung pagpapatalsik sa Pangulo, sa halip na itaan mo sa legal process of impeachment, delikado yun. Magyayaya ka ng ibang tao, lalong-lalo na ang kabataan na magmarcha papuntang Malacanang upang mapatalsik ang Pangulo at sinasabi mo pa na sigurado ka, matatanggal yan si Pangulo sa kanyang posisyon, no? Sa lalong madaling panahon. Something like that ang kanyang pangungusap kaninang umaga. So, ano naman ang ikinakatwiran ni Chavit Singson at bakit malakas ang kanyang loob na magsalita ng mga ganito? Siyempre, ang depensa palagi ng mga yan, freedom of speech. Freedom of speech, constitutional right. Pero alam niyo po, ayon sa Supreme Court, kapag ang salita ay may clear and present danger, may malinaw na panganib na nanggagaling sa iyong pangungusap, o kaya ito ay magdudulot ng gulo o rebelyon, maaari itong ituring na krimen. At yan po ay hindi na po protektado ng ating saligang batas. So, patay kang bata. So, mahirap yun. So, may pananagutan sa batas yan. Kasi sinabi niya na, siguradong matatanggal ang Pangulo. Alam niyo po sa ilalim ng ating saligang batas, isa lang ang legal na paraan para matanggal ang Pangulo, yung nakaupong Pangulo. Alam niyo na yan, diniscuss na natin na maraming beses sa aking YouTube channel kung ano ang paraan.
Isa lang, impeachment lang ang makakapagpatalsik kay Pangulo. Kung yung pagtanggal na tinutukoy ni Chavit Singson ay sa pamamagitan ng magmamadya patungong Malacanang o revolusyon, ito ay itinuturing na extra constitutional o isang activity o isang pagkilos na labag sa batas. Yung mga akusasyon niya na tungkol sa nationwide corruption network ay pwedeng gamitin na basihan ng mga miyembro ng Kongreso para maghain ng impeachment complaint sa grounds na betrayal of public trust. So sana kung meron siyang mga ganon na malawakang korupsyon na nangyayari sa ating pamahalaan na kung saan sangkot ang Pangulo, pumunta ka doon sa Kongreso, mag-file ka ng complaint no, on the ground of betrayal of public trust and corruption, di ba? Napapasok doon sa grounds for impeachment sa ilalim ng ating konstitusyon. Ang problema dito, si Singson habang umaatake siya, may mga kontra-demanda ring isinampa laban sa kanya. Di ba, kung maalala nyo, sinampahan siya ng plunder case sa Ombudsman noong October 2025 tungkol sa tobacco tax to doon sa Ilocos na involved si Chavit Singson mismo. Yung nangyayaring ito, Singson versus Malacanang, Malacanang versus Singson, ano yan ang tawag niyan legal warfare na So, ginagamit ng gobyerno ang mga nakabimbing kaso laban sa isang kritiko para pahinain ang kredibilidad ito bilang isang whistleblower. Sa mata ng batas, ang isang akusado ay innocent yan until proven guilty. Pero sa mata ng publiko, kapag binabanatan mo na yan ng mga kaso, sinampahan mo ng mga katakot-takot na kaso, nababawasan ang tiwala sa kanyang mga sinasabi. At naapektuhan ang kanyang reputasyon at hindi magtitiwala sa kanya ang publiko sapagkat kinasuhan mo ng plunder, kinasuhan mo na kung ano-anong may kinalaman din sa korupsyon. So, nababawasan yung kredibilidad ng tao. Alam niyo po yung sitwasyon ni Chavit Singson ngayon laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay madalas pong maihambing yan sa kanyang ginawa noong year 2000 laban kay Joseph Estrada, kay ERAP. Bagamat pareho ang aktor, magkaiba po yung legal na landscape. So, bibigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa na kung saan ay talagang may similarities pero may mga differences din yung sitwasyon. So, nung panahon ni ERAP, ang pinagmulan ng akusasyon ay yung issue sa wedding payola. So, involved daw si ERAP doon sa wedding payola. So, dito direkta yung ebidensya ni Chavit. May mga ledger siya dito at mga records ng perang dumaan mismo sa kanya papunta sa palasyo. At ngayong 2026 naman, kay BBM, ang issue ay flood control at ghost projects. Dito mas komplikado to dahil inasasabutan ito ng mga kontratista katulad ni Diskaya na nakakulong na ngayon at budget ng DPWH. Hindi ito kasing simple ng cash na iniaabot. Kailangan dito may mga dokumento mula sa gobyerno. So kaibahan din dito yung kay ERAP, hindi naman pera ng gobyerno galing sa wedding. Dito, pondo ng gobyerno ang pinag-uusapan. Yung kay ERAP nagkaroon ng impeachment na formal. Nagkaroon ng impeachment trial sa Senado. So doon, yung mga sinabi ni Chavit ay privileged communication yon. Ibig sabihin hindi siya pwedeng kasuhan ng libel habang nagtetestigo siya sa harap ng mga senador. Kay BBM ngayon, sa sitwasyon ni Chavit ngayon kay Bongbong Marcos, ang mga banat ni Chavit ay nasa press conference at social media lamang. So ibig sabihin, pag ganyan ang gawa mo, press conference tapos social media, walang protection yung ganyang klaseng mga payag ni Chavit Singson. Kaya naman mabilis siyang nakasuhan ng cyber libel at iniimbestigahan para sa inciting to sedition dahil doon sa kanyang pagtawag ng revolusyon. Noong 2001, ang Supreme Court po natin ay naglabas ng desisyon sa kasong Estrada versus Desierto kung saan kinilala na ang pag-alis ni ERAP ay isang constructive resignation dahil sa pressure ng EDSA 2. No? So actually wala naman talagang resignation na isinumiti si ERAP no? Pero umalis siya sa Malacanang, nagbigay ng isang sulat pero hindi naman resignation, pero ito ay nagkaroon ng interpretation ng Supreme Court na constructive resignation dahil sa pressure ng EDSA 2. Ngayong 2026,
masanda ang administrasyon ni BBM. Dito gumawa si BBM ng Independent Commission on Infrastructure para sila mismo mag-imbestiga sa korupsyon. Ito ay nagsilbing legal shield yan ng Pangulo. Ipinapakita niya na sinusunod niya ang batas para hindi masabing may betrayal of public trust. Yan, so protection yan. So hindi mo ngayon basta-basta makakasuhan ng impeachment ang Pangulo on the ground of betrayal of public trust dahil doon sa mga legal steps na kanyang ginawa katulad ng pagtatatag ng ICI. So, ano yung kaibahan sa epekto nito? Sa kaso ni ERAP, naging mitya ang second envelope. Yung second envelope na issue sa impeachment trial ni ERAP kaya nagkaroon ng EDSA 2 Ngayon, sa digital age, ang labanan ay nasa court of public opinion, nasa social media. Ito ngayon yung malaking tanong. Makakakuha ba si Chavit ng suporta sa loob ng Kongreso para simulan ng impeachment complaint? Yan ang malaking katanungan. Kung wala siyang kakampi sa House of Representatives, ang kanyang mga pahayag ay mananatiling political noise. Political noise lang yan na maaaring magresulta sa kanyang sariling pagkakakulong dahil sa kasong inciting to sedition or sedition. So medyo mas mabigat ang katayuan ngayon ni Chavit Singson dahil sa mga inilalabas niyang pahayag laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr.